Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kumpiyansa sa suporta ng mga taga Mindanao kasunod ng matagumpay na campaign kick-off sa baluarte ng mga Duterte. Kaugnay nito, hindi naniniwala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na nagmula mismo sa Davao na kontrolado ng Duterte political dynasty ang rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hindi nagpatinag ang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kahit pa ang kanilang pangangampanya sa Mindanao ay sa mismong baluarte ng mga Duterte. Naniniwala ang mga alyansa candidates na mas pipiliin ng mga botante mula sa Mindanao ang pagiging subok at may kakayanan kumpara sa political loyalty. Si dating Senate President Tito Soto naniniwala na malaki ang tsansa ng kanilang koalisyon sa Mindanao. Sabi pa niya mayroon lang bigat ang baluarte kung one-on-one ang labanan. Ngunit para sa senatorial race kung saan may 12 kandidato, kakailangan nilang anya na 35% ng kabuuang boto para makapasok sa top 12. Hindi naman naniniwala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na nagmula mismo sa Davao na kontrolado ng Duterte ang rehiyon. Sabi pa niya dapat pumili ang mga botante batay sa kakayanan at hindi lamang sa political branding. Maging si dating Senator Manny Pacquiao na taga Mindanao, naniniwalang hindi sila mahihirapang makakuha ng mga boto dahil ang kanilaan niyang adhikain at programa ay para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga pulong balitaan, malaking tulong para makilala ng publiko ang mga kandidatong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas.
Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, bukod sa pagpapaliwanag ng plataporma ay responsibilidad din na malaman ng mga kandidato ang mga problema at kalagayan ng bawat Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula pa rin kay Kathleen Forbes. Binigyan diin ni dating DILG Secretary at Alyansa Senatorial Candidate Benher Abalos ang importansya ng direktang pakikisalamuha sa media upang lalo pa silang makilala ng mga Pilipino. Bahagi ng campaign strategy ng Alyansa ang pagdaraos ng punong balitaan bago ang mismong campaign rally. Malaking bagay anya na mayroon silang plataporma kung saan nila maibabahagi ang mga planong programa at proyekto at kung saan mas makikilatis din sila, lalo na anya at kumpara sa ibang mga kandidato ay hindi pa siya ganoon kakilala. Sabi naman ni Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, hindi nila tinitignan kung malakas sila sa isang lugar o hindi. Ang mahalagaan niya para sa bawat kandidato ay alalahanin ang katayuan ng bawat Pilipino. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Commission on Elections o COMELEC nagbabala sa tinatawag na video splicing o pagpuputol-putol ng mga video upang magpakalat ng maling impormasyon ngayong panahon ng kampanya. Dahil dito, nagbabala si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa publiko na maging mapanuri sa mga napapanood sa social media at magsagawa ng double fact-checking o dobleng pagsusuri sa katotohanan. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Michael Rogas. Nababahala na rin ang Commission on Elections sa pagdami ng mga edited na mga video para magpakalat ng mga maling impormasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, masyadong nakakaalarma ang splicing o pinagputol-putol na video at palabasing totoo ito sa mukha ng publiko. Kaya naman nagbabala siya sa publiko na maging mapanuri sa mga napapanood sa social media at hanggat maaari ay magkaroon ng double fact-checking. Aminado si Garcia, minsan ay nabibiktima din ang COMELEC ng ganitong uri ng mga modus kung saan pinagdudugtong-dugtong ang mga pinutol na video para palabasin na totoo ang naturang impormasyon. Una nang sinabi ng PNP Public Information Office na nakapagtala sila ng maraming report kaugnay sa splicing ng mga video. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, plano ng Social Security System o SSS na magpatupad ng mas mababang interes sa salary loan at calamity loan programs nito ngayong 2025. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, dahil sa matatag na investment portfolio ng SSS, posibleng muling suriin ang interest rate ng salary at calamity loan programs at mapataas ang cash proceeds mula sa loan applications ng mga miyembro nito. Sa kasalukuyan, ang interest rate para sa mga loan program ng SSS ay nasa 10% kada taon. Bukod dito, nirerepaso na rin ng SSS ang guidelines sa Annual Confirmation of Pensioners o ACO program para gawing simple ang requirements at verification processes sa mga pensioner. Pahuhusayin din ang collection compliance sa mga self-employed professional gaya ng accountants, doctors at engineers. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Prosecutor kumpiyansa sa bigat ng mga ebidensya para makakuha ng hatol na guilty sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kumpiyansa siya na ito ang magiging hatol dahil sa bigat na hawak nitong mga ebidensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Nagpahayag ng kumpiyansa si Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, miyembro ng prosecution panel, na guilty ang magiging hatol ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Ito anya ay dahil sa bigat ng ebidensya na mayroon sila. Katunayan ng tanungin kung gaano siya katiyak sa scale na 1 to 10, kanyang sinabi na para sa article of impeachment na kanyang hawak ay 10 ito. Sa ngayon ay wala pa anya desisyon kung magkakaroon ng lead prosecutor. Maari din kasi na ang mga prosecutor ay humawak ng maraming artikulo. Mas maigi rin anya kung personal na testigo si VP Duterte sa paglilitis. Kamakailan ay inilabas ng jury ang resulta ng kanilang survey kung saan 73% ng mga Pilipino ang nagsabi na dapat humarap ang bise sa impeachment trial upang sagutin ang mga alegasyon sa kanya. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, dinepensahan ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang pamahalaan mula sa mga pasaring ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa aksyon ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas. Iginiit ni Asidre na sa nakaraang administrasyon na pagtibay ang Rice Tarification Law pero wala naman naging suporta sa mga magsasaka. Ang direksyon aniya ngayon ay pagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa mga mamimili kundi maging sa sektor ng agrikultura. Tinukoy din niya ang deklarasyon ng Food Security Emergency para mas mapababa pa ang presyo ng bigas. Patuloy din aniya ang pag-iimbestiga ng Quinta Committee sa issue ng smuggling at hoarding. Pagdidiin ni Asidre na may pang-aabuso at pananamantala sa sistema kaya nauuwi sa pagtaas ng presyo ng bigas. Nagpaalala din si Asidre na hindi dapat ginagawang politika ang pagkain at sinabing kay sa Manira at Manisi ay dapat tulpulong o dapat tumulong na lamang ang dating Pangulo sa issue ng bigas. Nagpasaring din si Asidre na bakit hindi na lamang aniya pagsabihan ng dating Pangulo ang anak na si Vice President Sara Duterte na bigyang atensyon ang pagtulong kaysa pakikipag-away sa Kongreso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, halos 2 bilyong pisong halaga ng TV at laptops ipadadala ng Department of Education o DepEd sa mahigit 62,000 paaralan sa ikalawang semestre. Ang nasabing hakbang ng DepEd ay upang maisakatuparan ang mga naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang digitalization sa sektor ng edukasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Puspusan ang ginagawang hakbang ng Department of Education upang may sakatuparan ng mga naisin Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang digitalisasyon sa sektor ng edukasyon. Kasunod dito, nakatakdang simula ng kagawaran ang pamamahagi na may 62,000 laptop at smart TV sa mga paaralan mula sa 16 na rehiyon sa bansa sa ikalawang semestre ng taon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, bahagi ito ng tagumpay ng early procurement activities na siyang pangako naman ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address of SONA unong isang taon. Magugunitang napabilis ang pagbili ng mga kagamitang kailangan sa pag-aaral ng mga estudyante mula nang umupo si Angara sa DepEd. Ipinagpatuloy ito ng DepEd sa kabila ng 10 bilyong pisong budget cut para sa kanilang alokasyon sa kasalukuyang taon na nakalaan naman sa computerization program sana ng kagawaran. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco na tutulungan nila ang Philippine Military Academy o PMA sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad.
sa ginawang PMA Alumni Homecoming Ceremony kung saan nagsilbing panauhing pandangal, si Tenko ay nangako ito na popondohan ang konstruksyon ng bagong Candidate Control Liaison Office, isang modern warfare laboratory, mas maraming pasilidad para sa PMA Sports Complex at patient transport vehicles. Ayon kay Tenko, patunay ang mga naturang proyekto ng kanilang pangako na protektahan ang kapakanan ng mga tauhan ng PMA at Armed Forces of the Philippines na nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Dagdag ni Tenko, bilang pasalamat ay titiyakin niya na hindi mapupunta sa wala ang sakripisyo ng mga ito at laging makakaasa ng suporta at kooperasyon sa PAGCOR. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ugnayang militar ng Pilipinas at Germany pinagtibay sa Munich Security Conference. Binigyang diin ni na Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Germany Chief of the Defense Force General Carsten Brewer ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa cyber warfare, military education and training, gayon din sa maritime cooperative activities. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Hinigting pa ng Pilipinas at Germany ang ugnayang pandepensa at militar nito matapos ang isinagawang high-level discussions sa Security Conference sa Munich. Sa sidelines ng komperensya nagpulong sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Germany Chief of the Defense Force General Carsten Brewer. Doon, binigyan din ng dalawang opisyal ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Germany, partikular na sa cyber warfare, military education and training, gayon din sa maritime cooperative activities. Paliwanag ng AFP, layo nitong palakasin ang interoperability gayon din ang kakayahan ng dalawang bansa na matugunan ang mga hamon sa seguridad. Nais din ng Pilipinas sa palakasin ang military partnership nito sa ibang bansa upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, matagumpay na naitaboy muli ng Philippine Coast Guard o PCG ang barko ng China sa West Philippine Sea. Naitaboy ng PCG ang 134-meter China Coast Guard vessel 5303 sa Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS Commodore J. Tariela, ang CCG Vessel 5303 ang naging kapalit ng CCG Vessel 3103 na nauna nang namataan sa kaparehong lugar sa Zambales. Tiniyak ni Tariela na patuloy ang BRP Cabra na naninindigan at nananatiling matatag sa kanilang misyon para bantayan ang West Philippine Sea. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng PCG sa iba pang mga aktibidad ng mga monster ship ng China sa WPS. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw ngayon ng Bureau of Animal Industry o BAI na nananatiling walang kaso ng Foot and Mouth Disease o FMD sa Pilipinas. Naglabas ng pahayagang BAI kung saan ipinaliwanag nito na magkaibang sakit ang Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD na nakakaapekto sa tao at Foot and Mouth Disease o FMD na sakit naman ng hayop. Ayon sa BAI, ang kamakailang HFMD outbreak sa Batangas ay walang kinalaman sa mga hayop. Sa kabila nito, patuloy naman umano ang ginagawang hakbang ng DA para protektahan ang livestock sector laban sa FMD. Kabilang dito ang regular na monitoring sa kalusugan ng hayop, mahigpit na border control at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga regional at provincial
FMD coordinators. Bukod dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-aangkat ng mga hayop, produkto at byproducts na maaaring tamaan ng FMD mula sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng naturang sakit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na pabalik na sa Pilipinas ngayong linggong ito ang labi ni Colonel Pergentino Malabed, ang pulis na nasawi sa mid-air collision sa Washington DC sa Amerika. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa Pebrero 21 inaasahang darating ang labi ni Colonel Malabed at ilalagak ito sa PNP mortuary sa Campo Crame. Matapos nito ay lilipat ang labi ng yumaong opisyal sa Manila Memorial Park sa Santa Rosa, Laguna sa Pebrero 24 at saka isa sa ilalim sa cremation kinabukasan Pebrero 25. Nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang labi ni Colonel Malabed sa Pebrero 27. Magugunitang kabilang si Colonel Malabed sa mga pasahero ng American Airlines flight na bumangga sa US Army Black Hawk helicopter malapit sa Reagan National Airport. Una nang nagpaabot ng pakikiramay ang PNP sa pamilya Malabed na anilay naglingkod ng may dangal, integridad at hindi malilimutan sa kanilang hanay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumakot muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Regional offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Trade and Industry o DTI magtutulungan para maitaas ang kamalayan ng mga consumer sa Lamba, Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Agtinulong ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2 ken ti Department of Trade and Industry wenno DTI Region 2 tapno maingato pa iti kinaammo dagiti consumer wenno konsumidor iti karbengan ken responsibilidad da. Iti dayti a panagtinulag maipasdag ti maysa a consumer network program nga agserbi a wagas tapno masurwan dagiti benepisyaryo partikular kadagiti programa ti DSWD kas kuma Sustainable Livelihood Program, walang gutom program ken dadumapay tapno nasayaat nga agdesisyon dagitoy iti panaggatang ket maprotektaran ti bukod da manipod kadagiti manangalilaw ken di na inkalentegan a market practices. Pasot dayto yung inisyatiba ti manangisayangkat dagiti duwang ahensya ti capacity building activities ken training sessions tapno maadaan ti kapasidad dagiti benepisyaryo kadagiti masapul da nga abilidad tapno ogbalin ana akem a konsumidor. Target pay ditoy ti DTI Region 2 dagiti vulnerable sector ket masurwan mutlaeng dagiti persons with disabilities, solo parents ken dadumapay a sectoral groups. Data ti damag manipod siyudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City cancer cases. Sa Baguio City, taunang tumataas. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Agtultuloy ti pananggato ti kaso ti cancer dito yung Baguio City ang nagresulta tapno daytoy iti may kadwa nga sakit agapuanan na iti pupusay when a mortality di ti residente manipod pay di tawan 2022 aging na 2024 kasunod iti vascular diseases when a stroke may basar ti datos ti Baguio City Health Services Office na kailistada iti patgasot kan walo a pimusay gapot ti cancer di 2022 nagbalin nga patgasot inang mapulo kat innam di 2023 ken limagasot inam nga pulo kat innam di tawan 2024 kaduan ti cancer ti baray di 2022 aging na 2023 bayat nga di 2024 kat kaduan iti breast cancer gapot ti daytoy kat nang ipatungpal ti City Health Services Office ti programa makatulong tapno makontrol iti sakit ka cancer sikon kini Dr. Ana Marie Banta Medical Officer ken Program Manager of Health and Substance nakapokus sa gito iti awareness campaign tapno mapalawa pa iti panakamu ti tattao may papanti cancer babaen ti panangbinglay da kada iti early warnings when nasapsapa sintomas when pangilasinan iti nasaw nga sakit impakamupay ni Dr. Banta nga adamat iti isasagana nga tulong iti gobyerno makatulong tapno saan unang madagsanan ti gastos ken panagpaagas ti pasyente iti sakit a cancer kabilang dito iti Cancer Assistance Fund ken iti Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Provincial Medical and Dental Team ng Catanduanes PNP naghatid ng tulong medikal sa mga municipal police station sa lalawigan. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagkapir ang mga municipal police station ang binisita kan Provincial Medical and Dental Team gikan sa Catanduanes Police Provincial Office. Objeto kaini na makapagtaonin serbisyo medikal sa mga PNP personnel asin sa saindang mga pamilya. Saro sa mga stasyon na nabisita kan Grupo Anbaras MPS kung sa ina kondusir ang mga ininin manlain-lain na health services asin na umanin mga bulong asin vitamins kabali na ang dental care. Nagkaigwaman in health awareness lecture na nakatutok sa prevention and management para sa nagkapirang helang. Ana sambitan ng aktibidad ang parte kan pagtataong prioridad sa salud kan kapulisan asin kan sa indang pamilya. Target man kaini na taon pagbisto ang importansya kan salud para sa mas epektibong pag-utob sa responsibilidad kan kapulisan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Professional Regulatory Commission o PRC Region 7 nagbabala ukol sa mga kumpanyang kumukuha ng mga hindi lisensyadong profesional. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Mipahimangno ang Professional Regulation Commission dinhi sa Central Visayas may labot sa pagkuha og dili lisensyadong mga individual alang sa trabaho nga angay sa usa ka licensed professional. Matod ni PRC Central Visayas Regional Director Narcival Takiki, padayon ang pagmonitor og kinalit nga mga inspeksyon ngadto sa mga establishmento sa rehiyon aron pagsuta kung lisensyadong professional ba ang nagtrabaho sa mga posisyon nga angay ihatag sa mga PRC board exam passer. Kini aron pagtubag sa mga taho og reklamo nga madawat sa ilang buhatan mahitungod sa mga kompanya nga naglaraw makatipid hinungdan nga unlicensed professionals ang ilang kuhaon. Pasabot ni Takiki, delikado ang maong binuhatan tungod kay makompormiso ang integridad sa mga serbisyo sa maong kompanya. Matod ni PRC Commissioner Attorney Erwin Inad, aron mahingusgan ang kampanya sa ahensya batok sa unlicensed professional nga nagpakaaron ingnon sa propesyon, aduna sila kasamtangang Memorandum of Agreement sa National Bureau of Investigation kun NBI diin mahimong kasuhan og sikupon sa maong ahensya ang maaktuhan nga illegal nga nagpractice sa propesyon ilabi na atul sa random inspection sa PRC. Importante matod sa PRC nga musunod sa lagda ug balaod ang mga kompanya aron masigurong na uyon sa quality standards ang serbisyong ihatag ilabi na kun makaapekto kini sa integridad sa propesyon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Iloilo City Government nagpaabot ng tulong sa mga nasunugan sa barangay Buntatala, Haro. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo. Nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government sa mga nasunugan sa relocation site sa Barangay Buntatala, Haro sang Domingo. Nagpanagtag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang mga food packs, sleeping kits kag hygiene kits sa mga biktima sang sunog. Kinactivate man ang community kitchen agud maghatag sang pagkaon sa mga nasunugan. Temporaryo nga napahamtang ang mga biktima sa covered court nga nagaserbe evacuation center sang barangay. Padayon man ang ila pag-validate kag proseso para sa paghatag sang mga financial assistance. Sanding sa datos sang CSWDO, naglabot sa 11 ka panimalay ang ginlamon sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Buntatala, Haro. Ginlakipan ini sang 28 ka pamilya nga ginabuusan sang 89 ka individual. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. UNESCO World Heritage Site na Mount Hamiguitan sa Davao Oriental bukas na para sa mga trekker. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gi-anunsyo na sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 ang opisyal nga pag-abli sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental alang sa trekking activities karong bulan sa Pebrero. Sumala sa DNR 11, mamahimo nang mo-explore ang mga trekkers sa maanindot nga mga talan-awon, terrains ug ma-experience ang talagsaong biodiversity ug ecosystem sa lugar. Human sa usa ka tuig nga pagtutok sa gihimong lawom nga assessment ug restoration sa mga pasilidad sa campsite, andam na nga i-welcome ang mga mo-explore sa kaanindot sa Mount Hamiguitan. Labot nini giawhag na lamang ang mga buot musaka sa Mount Hamiguitan nga mutuman sa mga palisiya o guidelines nga gipatuman sa DNR 11. Ang Mount Hamiguitan ang nag-inusarang UNESCO World Heritage Site and ASEAN Heritage Park sa Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Kauna-unahang Civil Registry System outlet binuksan sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Opisyal nang giinagurahan sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang kinaunahan niini nga Civil Registry System outlet dito sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang maong outlet ana gipahimutang sulod sa Gaisano Capital Mall sa Barangay 4 para mapaduol og mapasayon sa publiko. Ang inaugurasyon gitambungan sa nagkanaiyang government officials ug stakeholders sa PSA. Sigon ni Demetrio Diholdi Jr., PSA Provincial Officer, kini nga inisyatibo kabahin sa mga palingkamot sa PSA nga ipaduol ang serbisyo sa publiko ingon man mamahimong accessible ang pagkuha og civil registry documents. Samtang mapasalamaton si PSA Assistant National Statistician Engineer Marisa Grande sa pagtinabangay sa nagkadayang stakeholders para kahatagag katumanan ang dugay rang gilauman sa mga agsurnon nga mahatagan silang mas epesyente ug dikalidad nga panerbisyo. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.
Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagpasya ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin ang benchmark rate nito. Sa press briefing ni BSP Governor Ellie Remolona, matapos ang kauna-unahang policy meeting ng Monetary Board ngayong taon, sinabi nito dahil sa walang kaibahan ang latest inflation sa inflation noong Disyembre 2024, kaya mananatili ang monetary stance ng BSP. Ibig sabihin, mananatili ang target reverse repurchase rate sa 5.75% habang ang interest rate sa overnight deposit sa 5.25% at ang lending facilities naman ay sa 6.25%. Bagaman anya nananatiling nasa target range ang inflation, tumataas naman ang upside pressure nito. Sinabi ni Remolona na patuloy nilang itutuloy ang kanilang measured shift to less restrictive policy stance hanggat magbunga ang epekto ng rate cut noong 2024 ngayong taon hanggang 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsani puwersa ang Palawan Group of Companies o PGC at ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para itaguyod ang financial literacy at responsableng pangangalaga ng salapi sa buong bansa sa pamamagitan ng BSP Piso Caravan. Para pagtibayin ang suporta, dumalo sa signing ceremony ang mga top officials ng dalawang grupo na ginanap sa headquarters ng BSP. Ang BSP Piso Caravan ay isang pambansang programa na dinisenyo para suportahan ang Clean Note and Coin Policy at Coin Recirculation Program. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapabilis ng withdrawal ng unfit at mutilated banknotes at barya mula sa sirkulasyon, pagtuturo sa publiko ng tamang paghahawak at pangangalaga sa salapi ng bansa, pagtataguyod ng financial literacy at responsableng pangangasiwa ng pera, paghihikayat ng muling sirkulasyon ng nakabinbin na barya, at pag-uudyok ng pagbabago sa ugali sa paghahalaga ng salapi. Ipinahiwatig ni Carlo Eugene Joseph Castro, Presidente at Chief Executive Officer ng PGC, ang suporta ng kumpanya sa inisyatibo ng BSP Piso Caravan para panatiliin ang integridad ng Philippine currency o salapi ng Pilipinas. Binigyan din naman ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ang halaga ng pakikipagtulungan para siguruhin ang tagumpay ng BSP Piso Caravan sa pamamagitan ng mga currency exchange centers katulad ng PGC. Ang partnership sa pagitan ng PGC at BSP ay nangangahulugan na isang malaking hakbang patungo sa mas abot-kayang serbisyong pinansyal, pagpapaganda ng sirkulasyon ng salapi at pagpapahusay ng edukasyong pangpinansyal sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ng policy note ang National Economic and Development Authority o NEDA upang talakayin ang potensyal ng Artificial Intelligence o AI sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapahusay ng serbisyo publiko at paglikha ng trabaho sa bansa. Ayon sa NEDA, may kakayahan ang AI na baguhin ang iba't ibang industriya at sektor ng lipunan. Sa ilalim ng naturang policy note, tinalakay ang mga pangunahing hamon sa paggamit ng AI tulad ng kakulangan sa infrastruktura, limitadong technical expertise at mga issue sa pamamahala. Binigyan din
ang iba't ibang uri ng AI technologies tulad ng machine learning, deep learning at generative AI na maaaring magproseso ng datos para sa automated decisions at iba pang layunin. Sinabi ng NEDA na layon nilang mapakinabangan ng mga Pilipino ang teknolohiyang ito habang tinitiyak ang responsable at epektibong implementasyon nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. uuwi ng bansa ang Gilas Pilipinas para pag-usapan ang mga nakita nilang pagkakamali pagkaraan ng kanilang maiksing paglalaro sa Doha, Qatar na magiging susi sa kanilang laban sa FIBA Asia Cup qualifiers. Napatunayan na ang tangkad at outside shooting ng Egypt ay masyadong mabigat para sa nationals kung saan kinuha nila ang 85-55 pagkatalo sa pagtatapos ng second Dubai International Cup. Ito ay pagkatapos din mabigo ang Gilas kontra Lebanon 75-54 para tapusin ang kanilang friendlies at pagtuunan ng pansin ang huli nilang laban kontra Chinese Taipei at New Zealand. Kahit pasok na sa FIBA Asia Cup na gagawin sa Jeddah, Saudi Arabia itong darating na Agosto, ang laban ng Nationals kontra Chinese Taipei at ang Tall Blacks ay magiging susi para madetermina ang kanilang seeding sa torneo. Makakatapat ang Gilas ang Chinese Taipei itong Huwebes na gaganapin sa Taipei Heping Basketball Gymnasium at umaasa silang dominahin muli nila ang mga Chinese players mula sa 106-53 pagsagasa noong Pebrero ng nakalipas na taon. Pagkatapos ng Chinese Taipei ay tutungo naman ng Auckland ang Gilas para kalabanin ang New Zealand sa Spark Arena itong darating na linggo na tangkang bawiin ang kanilang pagkatalo sa unan nilang pagtatapat. Nanaig ang Gilas kontra Tall Blacks 93-89 sa unan nilang engkwentro, subalit ngayon ay hindi maglalaro si Gilas big man Kai Soto dahil sa kanyang injury. Kamukha ng Nationals, pasok na din ng Tall Blacks sa Jeddah at umaasa sila na makaganti sa Gilas lalo na't may mga bago silang players na ipaparada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng National University ang kanilang hangarin para sa ikalimang sunod-sunod na kampyonato sa men's volleyball sa pamamagitan ng 25-22, 25-22 at 25-19 panalo laban sa De La Salle University sa ikalawang araw ng UAAP Season 87 nitong linggo na ginanap sa Mall of Asia Arena. Tumabo si Leo Aringo ng 20 puntos na karamihan ay galing sa attacks habang si Micaelo Budin ay nagdagdag din ng sarili niyang 20 puntos. Pinangunahan naman ni Yoyong Mendoza ang Green Archers sa nagawa nitong 10 puntos habang nag-ambag si Noel Campton ng 9 puntos. Sa naunang laban, tinalo ng Ateneo de Manila University ang Adamson University 25-17, 25-19, 22-25 at 25-23 para ibigay ang unang panalo ng kanilang bagong head coach na si Vince Mangulabnan. Halimaw ang performance ni Kennedy Batas kung saan nakalikom ito ng 24 na puntos mula sa 17 attacks, 5 blocks at 2 service aces habang nagtapos ng may 18 puntos si Emil Pasino Jr. para sa Blue Eagles. Si Mark Kenneth Paulino naman ang nanguna para sa Soaring Falcons sa nagawa nitong 13 puntos habang nagdagdag si Ahmed Tahiludin ng 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumapit ng husto ang PLDT sa huling sandali para gulantangin ang defending champion Creamline sa isang 5-set thriller 30-28,
25-21, 23-25, 18-25 at 16-14 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Naubusan ng hangin ang high-speed hitters pagkaraang kunin ang unang dalawang sets, subalit pinatunayan sa huli na mas uhaw sila sa panalo kung saan hininto ng koponan ang 19 na sunod-sunod na panalo ng Cool Smashers. Dahil sa panalo, napaganda ng PLDT ang kanilang record sa 7-3 habang natikman ng Creamline ang kanilang unang talo para tumabla sa Petrogas na may kaparehong 9-1 kartada. Pinangunahan ni Savvy Davison ang PLDT sa nalikom nitong conference high na 34 na puntos mula sa 29 na attacks at 5 blocks kasama pa ang 17 excellent receptions habang si Majoy Baron at Fiola Cibalios ay nagambag ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Ipinakita din ng PLDT ang kanilang pagkakilanlan sa laro ng Creamline kung saan 3 sunod-sunod na panalo na ang kanilang nakuha simula pa noong All-Filipino at Reinforced Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong balitang artista kasama ang nagisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tila naging head-turner ang kapamilya actress na si Maris Racal sa kauna-unahan niyang pagrampa sa red carpet ng 75th Berlin International Film Festival o mas kilala sa tawag na Berlinale. Tila ibinandera kasi ni Maris ang kanyang elegant dress na backless pastel green long gown. At ayon kay Maris, isa itong milestone para sa kanyang showbiz career at itinuturing niya itong unforgettable moment. And for your information mga kachismis nagpunta doon si Maris dahil kabilang sa nominasyon ang pinagbibidahan niyang pelikula na Sunshine sa ilalim ng Generation 14 Plus category kung saan kasali rin ang pelikula mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na ang Barbed Wire ng Brazil, Christine ng United Kingdom at Ireland, Our Wildest Days na gawa ng Greece at France, Paternal Leave mula sa Germany at Italy, Playtime from Brazil at Sandbag Dam ng Croatia, Lithuania at Slovenia. At sa Brazil naman ang Slovenia at Brazil. Samantala ang Sunset Over America mula naman sa Chile at Colombia. Siyempre kasama ang The Tale of Days Family from Egypt, ang Te Brûlée ng Belgium, Village Rockstars 2 mula India at Singapore at Wrong Husband na entry naman ng Canada. Bago yan, maalalang ipinalabas at inilaban din ang nasabing pelikula sa Toronto Film Festival last year, pati na rin ang Palm Springs Film Festival nitong taon. Ang pelikula ni Maris ay umiikot sa istorya ng isang babaeng gymnast na may pinaghahandang Olympic competition pero
Sa kasamaang palad ay bigla siyang nabuntis bago ang nakatakdang tryouts para sa national team. Dahil dyan, gagawa siya ng mga paraan upang malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. At tampok sa pelikulang yan ay sina Anika Ko, Jenica Garcia, Elijah Canlas, Meryl Soriano at Cyril Manabat. Ang Berlinare 2025 Film Festival ay aarangkada hanggang February 23 sa Germany. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, humahabol ngayong Love Month ang celebrity couple na sina Zainab Harake at Bobby Ray Parks Jr. sa kanilang prenuptial photos nila bago ang nalalapit nilang kasal. Ang special nilang shoot ay ginanap sa Osaka sa Japan na makikita sa Instagram post ni Zainab. Sabi sa caption ni Zainab noong February 14, quote and unquote, "When God restores you, He doesn't bring you back to where you were. He brings you back better than before." At maraming pictures ang ipinasilip naman ng Nice Print Photography na siyang kumuha ng kanilang official prenuptial photos. At syempre, ramdam ang matinding pagmamahala ng couple sa nasabing litrato. Kung matatandaan, na-engage ang dalawa noong July last year pero wala pang detalye until now kung kailan sila ikakasal. At si Zainab ay may dalawang anak na sina Lucas na kanyang ampon at si Bia na anak niya sa dating partner na rapper na si Skasta Klee. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ipinaliwanag ni Bibi Gandang Hari na hindi raw kailanman napipili ang pagiging transgender. Sa latest episode kasi ng Tony Talks nitong Pebrero 16 na usisa ito kung kailan daw niya natuklasang naiiba siya sa mga kapatid niyang lalaki. Tanong kasi ni Tony sa kanya ay kung kailan naramdaman ni Bibi na iba ito sa kanyang mga kapatid na lalaki. Ito yung eksaktong sagot ni Bibi sa tanong ng TV host. Quote and unquote, "When Rostom's marriage crumbled with Carmina," na tinutukoy dyan ay si Carmina Villarruel, "nung bata, kung meron man, I never entertained it because it's never a choice. It can never be a choice." At dagdag pa, "Hindi ako handang itakwil ng magulang ko. No. Saka my fear of God also. Siyempre, I grew up as a very religious person." Dugtog pa ng celebrity. Ayon sa kanya, bago raw ang nasabing pag-amin, wala raw ibang nakakaalam ng tungkol sa nasabing issue maliban sa estranged wife niyang si Carmina. At matatandaang nagpakatotoo itong si Bibi sa tunay niyang kasarian sa isang episode ng Pinoy Big Brother noon pang 2006 kung saan isa siya sa mga housemate. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa tinang
Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel, maging ang ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.